May mga sandali sa buhay na ang isang tanong ay tumatagos sa kaluluwa na parang sinag ng liwanag sa gitna ng dilim. Sino ba talaga si Jesus? Bago pa man dumating ang anumang sagot, may kakaibang katahimikan na bumabalot, isang uri ng pangambang may halong pag-asa dahil alam nating ang tanong na ito ay hindi lang pangkasaysayan kundi lubos na personal. Isipin mong mag-isa ka sa isang madilim na silid at dahan-dahang bumubukas ang isang pinto. Pumapasok ang liwanag at kasabay nito ang pakiramdam na may malaking pagbabago na paparating. Si Jesus ang pintong iyon at kaya siya naging kontrobersyal hindi dahil sa kwento niya kundi dahil patuloy siyang kumakatok sa puso ng tao hanggang ngayon. Isipin mong bumalik ka 2,000 taon ang nakalipas. Mainit ang araw, kumikislap ang alikabok sa makikitid na daan ng Judea. May mga mangingisdang nagkukwentuhan sa tabing dagat, mga sundalong nagmamartsa at mga relihiyosong nagmamasid ng may hinala. Sa gitna ng karaniwang ingay, may lumalakad na isang lalaki, walang titulo, walang armas, walang posisyong pangpolitika, pero may dala siyang hindi kayang ipaliwanag, autoridad na hindi galing sa tao. Lumalapit ang mga tao, hindi dahil malakas ang kanyang tinig, kundi dahil mas malakas ang kanyang presensya kaysa sigaw ng sinuman. Hinahawakan niya ang karamihan hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng pagkalinga na hindi pa nila naranasan. At marahil ito ang tanong, ano ba ang sinasabi niya tungkol sa sarili niya? Propeta ba siya? Guro? Revolusyonaryo? Hindi siya nag-iwan ng puwang para sa malabong interpretasyon. Tahasang sinabi niya, siya ang anak ng Diyos, ang liwanag ng mundo, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung siya ay isang mabuting guro lang, baka nakalimutan na siya ng mundo. Pero hindi niya binigyan ng ganoong opsyon ang sinuman. Ang kanyang mga salita ay sumira sa takbo ng lohika. Ang kanyang mga himala ay sumira sa imposible at ang kanyang presensya naghati, nagpagaling, nagpakita ng awa at nagtanggal ng mga maskarang espiritual. Si Jesus ay hindi dumating para palakasin ang opinyon mo. Dumating siya para baguhin ka. Ngayong isipin mo ang pinakamatinding eksena sa kasaysayan, ang sandali ng krus. Nagdilim ang kalangitan, nanginig ang lupa at tila umiiyak ang hangin. Siya na nagpagaling ng may sakit, nagpakalma ng bagyo at bumuhay ng patay ay nakabitin ngayon sa pagitan ng dalawang kriminal. Ngunit kahit doon sa pinakamasakit na tanawin, hindi siya nagmura, hindi siya nagtanong ng bakit? Sa halip, ipinagdasal niya ang mga nanakit sa kanya. Pinatawad niya ang magnanakaw na humingi ng awa at ibinigay niya ang kanyang buhay hindi bilang talunan kundi bilang hari na kusang nag-alay para iligtas ang mundo. Doon nagbago ang lahat. Ang kasaysayan, ang sangkatauhan, ang kahulugan ng pag-ibig, lahat nagbago. Pero narito ang nakakabagabag na katotohanan. Hindi lamang siya namatay para sa kasalanan. Dumating siya para baguhin ang buhay mo ngayon. Oo, ngayon mismo. Ang tanong na sino si Jesus ay hindi pang seminaryo. Ito ay tungkol sa iyo. Hindi siya kwentong pangsimbahan. Siya ay presensyang kumakatok sa puso mo sa tuwing pagod ka, sa tuwing may bigat kang hindi maipaliwanag, sa tuwing umiiyak ka ng tahimik. Si Jesus ay hindi dumating para maging inspirasyon. Dumating siya para maging tagapagligtas, personal, malapit, totoo. At bakit siya kontrobersyal hanggang ngayon? Dahil humihingi siya ng desisyon, hindi ka pwedeng manatiling neutral kay Jesus. Binubuksan niya ang mga sugat na tinatago mo. Nilalantad niya ang bigat na iniiwasan mong harapin. Nakikita niya ang pagod mo, ang guilt na pinapasan mo, ang lungkot na ipinipilit mong isantabi, at ang mga takot na hindi mo maamin kahit kanino. Ngunit kahit lahat yon, hindi siya umaatras. Dahil hindi siya dumating para kondenahin ka, dumating siya para baguhin ka, para buuin ka, para pagalingin ang mga parte mong akala mo ay sirang-sira na.
At ano naman ang kayang gawin ni Jesus para sa iyo ngayon? Isipin mong ang buhay mo ay parang isang bahay. May mga silid na magulo, may mga pinto na matagal mo nang iniiwasan buksan. Si Jesus ay hindi papasok para laitin ang kalat mo. Papasok siya para ayusin, linisin, hilumin ang mga puwang na hindi mo kaya tingnan mag-isa. Binibigyan niya ng pag-asa ang lugar kung saan nawala ang pag-asa. Binibigyan niya ng kapayapaan ang lugar kung saan puro bagyo. Ginagawa niyang buo ang mga relasyong basag at nililinis ang mga kasalanang matagal nang nagbibigay bigat sa puso. Si Jesus ang pag-asa na hindi kailanman nabigo. At baka iniisip mo, pero hindi ako karapat-dapat. Kapag ganyan ang isip mo, mas lalo kang nilalapitan ni Jesus. Hindi ka niya mahal dahil mabait ka. Mahal ka niya dahil anak ka. Hindi ka niya tinatawag dahil malakas ka. Tinatawag ka niya dahil alam niyang pagod ka na. At ang pagod na yan ang lugar kung saan siya gumagawa ng milagro. Si Jesus ay hindi pagmamahal na nakabase sa performance. Siya ang Diyos na nagmamahal sa gitna ng basag, kahinaan at pagkakamali. Siya ay hindi relihiyon, siya ay buhay, siya ay pag-asa, siya ay simula. Kaya ngayon, huminga ka ng malalim at itanong mo sa sarili mo, sino si Jesus para sa akin ngayon? Dahil kung siya ay kwento lang, mananatili ka kung nasaan ka. Kung siya ay guru lang, babait ka pero hindi ka mababago. Pero kung siya ay tagapagligtas, ang anak ng Diyos, ang nag-alay ng buhay para sa iyo, tandaan mo ito, walang mananatiling pareho. Si Jesus ay gumagawa ng bago, gumagawa ng liwanag sa gitna ng dilim, gumagawa ng pag-asa sa gitna ng kawalan, gumagawa ng himala sa gitna ng kawalan ng lakas. At ngayon, nandiyan siya, mas malapit kaysa sa hininga. Kung tumimo sa puso mo ang mensaheng ito, huwag mo itong sarilinin. May kakilala kang pagod, may kakilalang tahimik na lumalaban, may kakilalang iniisip na wala nang nakakaintindi sa kanya. Ibahagi mo ito, ibahagi ang liwanag, ibahagi ang pag-asa. Mag-subscribe at i-share ang video dahil baka ngayong araw, si Jesus ang kumakatok sa puso ng isang tao sa pamamagitan mo. At kapag siya ang pumasok, ang buhay ay nagbabago palagi, palagi.